Katulad ng sa ano, nung September 20, hindi ako sasali sa rally. Sabi ko baka magulo lang to kasi ang daming post ng mga DDS na 5 million daw lang lalabas sa September 21 para patalsikin si BBM. Sabi nila, last day na daw ni BBM sa Sunday, September 21. At paggising daw nila ng Monday, ang president daw si Sara na. So, inisip ko, kung magkatotoo yung sinasabi nila, gusto kong pumunta para masaksihan ko mismo kung totoo yung ginagawa nila, pinagmamalaki nila na 5 million daw lang lalabas sa EDSA. So, syempre bilang first time kong makaranas ng people power, gusto kong ako mismo makasaksi. Kaya, noong September 21, napagdesisyonan ko nga na pumunta ng rally. Doon lang ako pumunta sa Luneta. Okay? So, pagpunta ko doon, ay hindi, ang una ko palang pinuntahan yung EDSA Shrine, yung sa may DMW. Kasi doon yung mga venue ng mga Duterte. Gusto ko nga malaman kung marami ba talaga sila kasi nga sabi nila 5 million daw lang lalabas eh. So pumunta doon ako, bakit ako doon sa may tulay, sa may overpass. Pagtingin ko, mag-alas 9 na yun eh. Pagtingin ko, akala ko ang call time nila is 8 a.m. or 9 a.m. Pero pagdating ko doon, wala pa sa 50 katao yung mga Duterte supporters na andon. Ang malakas lang yung boses, yung leader nila na sumisigaw ng yun nga, impeach BBM, tamba, los marami silang sinasabi, sinisigaw na iilan lang naman sila doon, mga wala pang sa 50. Tapos dumadami lang yung mga passer, ang mga passing by ng mga tao, yung nakiisyoso, mga ganon, pero hindi naman sila, wala silang hawak ng mga placard. So, doon ko napagtanto na akala ko ba ito na yung last chance nila, ito todo na nila yung sinasabi nila na people power na mangyayari. Akala ko ito na talaga yung sinasabi nila na big day para mapatalsik nga si BBM. Kaso, hindi naman nangyari. Sabi ko, saan yung sinasabi nilang magsama-sama na sila, 5 million sila. Parang mapatalsik na nga si BBM. Sabi ko, kasi sa social media pa lang malalaman mo na ang dami nila kasi kakapost pa lang. Lalo na sa mga PCO ng mga page, sa mga News 5, kakapost pa lang, grabe na yung mga Duterte supporters makapag-comment. Ratatat na agad. As in, may mga nagko-comment din naman na mga Marcos supporters, pero lamang na lamang talaga yung mga Duterte supporters. Natatabunan talaga yung mga comment ng mga Marcos or loyalist. So sabi ko, malakas pa nga talaga yung yung fandom talaga yun, no? Supporters ni Tatay Digong kasi sa social media pa lang 'di ba? So nag-expect ako noong Sunday, noong September 21 nga, na yun ang mangyayari, yung patalsik na nga si BBM, lulusubin na lang yung Malacanang. Kasi 'di ba sa mga post pa lang ang dami ng groups, iba-ibang groups na nagpo-todo post parang makiisa na, makibaka magdating. Makiisa na nga daw, makibaka. At yun nga, pagdating ko doon wala naman. So doon ko napagtanto na hindi na talaga malakas ang mga Duterte supporters, kundi malakas na lang sila sa social media. Bakit ko nasabi? Kasi karamihan ng mga nagko-comment ng babash sa social media, karamihan dyan mga Duterte supporters na OFW. Karamihan dyan mga OFW. Ilan lang naman mga tao sa OFW. Diyos ko, wala pa nga sa 1 million yung mga botante sa OFW. Diba? Yan lang naman ang parang pinagtsatsagaan ni Sara na puntahan. Para, syempre, alam mo na pag mga OFW,
malakas mag-sponsor ng mga pera, mga pagkain. Siguro binibigyan nila si Sarah ng pamasahe, 'di ba? Kumbaga kapit sila ba kasi alam mo naman si Sarah advance mag-isip. Kung may isip, alam niya na sa pagdating ng 2028 makakatulong yung mga OFW sa kanya. Kasi syempre, pag mga OFW, hindi lang naman yan sila mga mga domestic helper, yung iba diyan doon na nanirahan, may mga kaya. So alam ni Sarah na pagdating ng 2028 matutulungan siya nito sa pamamagitan ng mga sponsor. Syempre yung mga OFW, yun yung mag-aambag-ambag ng pera para ibigay nila kay Sarah para pang kampanya, di ba? Ibili ng boto, ibili ng mga kung ano-ano pang para manalo siya. Kaya pinagtitiyagaan ni Sarah na pumunta ng ibang bansa kahit mahal yung trip nila. 'Di ba? Milyon-milyon yung ginagastos ni Sarah sa trip niya sa ibang bansa. Tapos pupunta lang naman siya doon. Hindi naman dahil hindi naman siya pumunta ng ibang bansa para lang kumbaga may malasakit sa mga OFW. Pumunta lang siya doon para para utuin ba yung mga OFW. Kasi alam niya na pagdating ng 2028, isa itong number 1 na magiging sponsor niya. Mahuhututan niya ng pera para sa kanyang pangangampanya. Okay? Loyalist out of Pinklangaw. Alam niyo nung pumunta ako ng Luneta, grabe. Doon ko nasaksihan na mas marami pala yung mga dilawan or pinklawan sa actual. Hindi lang sila panay pangbaba sa social media pero may gawa sila sa actual. Kasi ang dami nila doon sa Luneta, buong Luneta, puro yun mga dilawan, pinklawan. Pero hindi naman ako dilawan pero humalo lang ako doon. Hindi naman ako nagsisigaw na ganito, i-impit si BBM, impit si Sarah. Tahimik lang ako doon nagla-live, nagbi-video. Pero puro sila doon mga pinklawan, dilawan. Tapos yun nga, bago ako pumunta ng Luneta nga, doon nga ako dumaan muna sa EDSA Shrine. Wala man mga katao-tao. I mean, may mga tao pero iilan lang. Wala pa sa 50. 9 AM na yun halos tanghali na, mainit na nga doon sa sa kalsada eh. Kaya sumisilong lang sila. Pagdating ng tanghali, nanood ako ng live sa shrine nga. Konti pa rin sila. Yun iba nga, dumaan din yung mga Marcos loyalists doon, pinagbubu sila. Ubo, parang tapos 'di ba, nakita natin sa balita na pumunta din si Chavit Singson. 'Di ba? Pinagbubu siya ng mga loyalist. Pati yung sino pa yung gangster na artista. Akala siguro ni Chavit Singson marami siyang mauuto. Akala ni Chavit Singson marami siyang supporters na akala niya na pag pumunta siya doon pagkakaguluhan siya ng mga tao. Yun pala hindi. Pinahiya lang siya ng mga tao doon. Muntik pa siyang dumugin. Kung wala lang yung mga pulis, nadumog na yun yung Chavit Singson. Akala kasi ni Chavit Singson, pinagmamalaki niya, akala niya na marami siyang supporters sa pagdalo niya ng rally. Akala niya sikat siya porket maka Duterte siya, pinaglalaban niya yung mga Duterte. Akala niya na yun nga, maraming mga Duterte supporters. Ayun, siguro ngayon nahimasmasa na si Chavit Singson na hindi naman pala karamihan yung mga Duterte supporters sa actual. Malakas lang mang bash yung mga Duterte supporters sa social media. Pero sa actual, mga langaw lang. Huwag kayong magalit, Duterte supporters, kasi yun ang totoo. Dapat sumali kayo doon sa rally para dumami naman kayo. Yung ang lakas niyo mag-bash sa social media pero pagdating sa actual hindi niyo naman kayang gampanan. Pinagmamalaki niyo pa na 5 million kayong pupunta sa EDSA para patalsikin si BBM. Ano nangyari? Di napahiya ulit kayo.
Sabi ni ano, shoutout kay Macbor. Macbor, sabi niya, sarap mong, alam mo na. Grabe naman to si ano. Ay nako. So, yun na nga at wait lang. So, tanggapin nyo na mga Duterte supporters na iilan na lang kayo. Mas marami pa rin yung mga loyalists. Pinagmamalaki nyo kasi na binuhat lang ng mga Duterte supporters si BBM kaya nanalo. Baka baliktad, binuhat lang ng mga Marcos loyalist ang mga Duterte kaya nanalo si Inday. Pinagmamalaki nyo na dahil mas maraming boto na nakuha si Inday kaysa kay BBM. Kaya inisip nyo na marami kayo. Hindi nyo alam na kaya malaki o mas marami yung boto na nakuha ni Sara. Kasi nga, sino bang kalaban ni Sara sa pagiging vice president? Di ba si ano naman? Si Kiko. Ilan lang yung nakuhang boto ni Kiko? 9 million? Di ba? Sino pang ibang malakas na kalaban ni Sara sa vice president? Si Kiko lang naman eh. 9 million. Tapos versus 32 million kay Sara. Kay BBM, ilan silang naglaban-laban? 3. Si Kiko, si Kiko tuloy. Si Isko, si Lenny. Ilan yung nakuhang boto ni Lenny? 16 million mahigit. Di ba? Doon pa lang nahati na yung boto eh. Tapos andyan pa si Isko na malakas. Kaya nalamangan ni Sara si BBM sa boto. Kasi nga mas maraming malalakas na kalaban si BBM. Yung ibang boto na dapat kay BBM napunta kay Isko. Yung iba kay Lenny. 3 sa naghati-hati doon sa spotlight. Si Sara, wala naman siyang kaagaw kung tutuusin. Wala siyang kaagaw sa pagiging vice president kasi Diyos ko si Kiko, halata naman talagang hindi mananalo yun eh. Biruin mo 9 million lang nga yung nakuha ni Kiko. Tapos wala nang mas malakas pa. Sumunod na si Sara na nakuha niya yung boto na 32 million. Kaya yun ang pinagmamalaki nyo na mas malakas yung mga Duterte supporters kasi si Sara nakakuha ng 32 million. Tapos si BBM 31 million lang. Yun ang iniisip nyo lang. Pero ang totoo, kaya mas lamang si Sara kasi nga wala siyang kaagaw sa pwesto niya bilang vice president na malakas. Si BBM, dalawa yung malalakas na kalaban niya, si Lenny tsaka si Isko. Okay? Isipin mo, kung hindi tumakbo si Isko, tinutuon ni Isko na mag-concede na lang bilang president. Kung si Lenny lang kalaban ni BBM, ilan kaya yung nakuhang boto ni BBM, 'di ba? Siguro baka umabot pa ng 35 million. Yun ang isipin nyo. Okay? Kaya wag nyong ipagmayabang na mas marami kayo. Kasi sa mga rally pa lang, puro lang langaw eh. Biruin mo nung hindi pa nakulong si Tatay Digong, ng mga maisog rally pa lang. May sumasama ba sa maisog rally? Hindi ba? Hindi nang halos magla-live yung mga Duterte vloggers eh. Kasi nahiya sila na i-live yung mga maisog rally na puro monoblock lang makikita sa live. Puro lang mga upuan. Sinong gaganahan mag-live sa mga maisog rally? Kung makikita mo sa live, puro lang mga upuan. Wala namang mga tao. Di ba? Minsan dumadami lang yung maisog rally pag andun si Tatay Digong. Syempre kahit naman ako, kung andun si Tatay Digong, pupuntahan ko kasi gusto ko makita si Tatay Digong. 'Di ba? Pero nung dumating yung time na nakulong na si Tatay Digong sa ICC, mas lalong naging langaw yung sumasali sa maisog rally kasi 'di ba pinagpapatuloy pa rin nila yung maisog rally. Wala na si Tatay Digong. Di wala na ring may ganang pumunta sa maisog rally hanggang sa nalusaw na lang yung maisog rally. At ang pinalit nila
At ang pinalit nga nila sa Maisog Rally yung sinasabi lang prayer rally. O di ba? Prayer rally. Tapos ay nako, mahirap na magsabi. 'Di ba? Tapos butata naman. Tapos yung sinasabi lang people power. Ilang years na yung sinasabing people power, wala namang people. Siguro may power sa pagiging bashers, pero walang people. Yun ang katotohanan, guys. So tanggapin nyo na, okay? So kung ipagpipilitan nyo pa rin na marami, o sige, wala namang problema kung pinagpipilitan yung marami pa kayo mga Duterte supporters. Makikita naman yan sa 2028, okay? Kung hindi ma-impeach si Sara, so good to her. So titignan natin kung kaya nyo talagang ipanalo siya sa 2028. Pero tandaan nyo, guys, na dapat hindi na si BBM yung sinisiraan nyo kasi hindi naman siya tatakbo na sa 2028 eh. Ang dapat siraan nyo ngayon yung magiging makalaban ni Sara sa 2028. Yun ang sisiraan nyo. Bakit lagi na lang si BBM yung sisiraan nyo? Eh hindi naman yan tatakbo na sa 2028, di ba? O wala nang purpose yung paninira nyo, kaya nga, di ba? Pinagtatawalan lang kayo ni BBM. Kaya nga walang pakialam si BBM sa inyo, sa paninira nyo. Kasi alam niya na kahit manira kayo buong araw, magdamag 24 hours, lumaki man yung mga eye bags nyo kapapanira, wala nang effect yun sa kanya. Bakit? Kasi pagdating ng 2028, hindi naman siya tatakbo. Masaya siyang bababa sa pwesto at magpapahinga na. Eh yung Sara nyo, yun ang atupagin nyo na pabanguhin nyo yung pangalan. Kasi kailangan yung maipanalo yan sa 2028 para patunayan sa amin, sa mga hindi lang sa mga loyalists, kundi sa mga pinklawan, dilawan na marami kayo. Okay? Yun ang patunayan nyo na patunayan sa 2028 na marami kayo para hindi kayo mapahiya sa mga loyalists, sa mga pinklawan, sa mga dilawan. Hindi kayo mapapahiya sa 2028 sa election. Dapat siguraduhin yung mananalo si Sara. Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo ng mga ibang strategy naman. Tigilan nyo na si BBM sa kakapanira nyo kay BBM. Tigilan nyo na kasi hindi yan makakalaban ni Sara sa 2028. Kundi dapat ang mga siraan nyo. Sino ba mga possible na makakalaban ni Sara? Si Hontiveros? Yan, siraan nyo. Sino pa? Si Tambaloslos, si Romualdez, hindi na naman tatakbo na. Sigurado yan, makukulong na yan. Wala akong pakialam dyan. So, wag nyo nang pagaksayan ng panahon yan si Romualdez. Makukulong yan. Kasama ni Saldico. Kasi kanina, di ba, in-announce na nga na parang kumbaga, hinahantig na nila si Romualdez. Tapos si Saldico. So, hayaan nyo na yan. Makukulong na yan. Sino pa ba yung makakalaban ni Sara sa 2028? Bigyan ko kayo ng mga idea ha. Tutulungan ko kayo para manalo si Sara. Kasi dati din naman ako naging Duterte supporters, dati din ako naging unit team, dati din ako naging Sara. Tuturuan ko na kayo ng mga strategy paano mananalo si Sara sa 2028. Unang-una nyong gagawin, tigilan nyo ng kapapanira si BBM. Kasi malay nyo, i-endorse pa ni BBM si Sara sa 2028. O, malaking bagay yun sa inyo. Tapos, pangalawa, ang siraan nyo, yung mga kalaban ni Sara, katulad ni Hontiveros, siraan nyo yan. Sino pa? Si Raffy Tulfo. Feeling ko, tatakbo yan. Siraan nyo na rin. Hanapin nyo yung mga kalokohan ni Raffy Tulfo, siraan nyo na. Sino pa ba? Si Lenny, tatakbo ba yun ulit? Kung tatakbo siraan nyo na yan si Lenny bago pa magkaisip na tumakbo. Kung meron pa kayong maungkat sa mabahong pagkatao ni Lenny, umpisahan nyo ng paninira. Kasi yan lang yung malalakas na makakalaban ni Sara. Di ba nga pinagmamalaki nyo na walang makakatalo kay Sara sa 2028. So, bago mangyari yun, wag kayong magkampante. Kasi hindi nyo alam kung sino yung i-endorse ng administration. Syempre, may bilang din yung endorsement ng administration, 'di ba? So,
Kung ako sa inyo, wag niyo nang siraan yung administration kasi malay niyo magbago yung isip ng ni BBM, i-endorse si Sara, o malaking tulong din yung mga loyalista, malay mo magbago din yung isip namin. Love na namin si Sara, so susuportahan pa rin namin sa 2028. 'Di ba? Yun ang dapat advance kayo mag-isip, hindi yung niisip nyo lang panay ka demonyohan, kakapapanira, 'di ba? Wala namang mangyayari sa inyo kahit siraan yung si BBM, magdamag. Sabihin nyo pang kahit sabihin nyo pang bangag 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 adik adik walang mangyayari. Hindi kayo papansinin ng tao na yan. Bakit hindi kayo papansinin? Kasi hindi na siya tatakbo sa 2028 eh. Kumbaga, kahit anong paninira nyo sa kanya, wala na yung bilang. Kasi hindi na siya tatakbo. So, ang gagawin na lang ni BBM, pagtawanan kayo sa paninira nyo, relax-relax na lang siya. Kaya nga, inis na inis kayo, diba? Kasi, kahit anong paninira nyo kay BBM, simula nang naupo siya, parang wala siyang paki sa inyo. Kumbaga, hindi man lang siya nag-react sa mga masasamang sinasabi nyo, diba? Kaya doon kayo nang gagalaiti. Kasi alam nyo na kahit naman ako, diba? Halimbawa may kaaway ako, kapitbahay namin. Tapos kahit anong gagawin ko, hindi ako pinapansin, diba? Syempre maiinis din ako, diba? Yan ang kumbaga yan ang nangyayari sa inyo mga Duterte supporters. Inis na inis kayo, parang kulang na lang isumpa nyo si BBM. Kasi nga hindi kayo pinapansin. Hindi kayo pinapatulan sa mga masasama nyong salita. Yung katulad kay Sara. Di ba? Si Sara nakailang mention na kay BBM. Kulang na lang i-post niya yung mukha ni BBM sa sa page niya eh. Para ganito hayop ka, demonyo. Kulang na lang ganun na din eh. Pero wala, dead ma lang si BBM sa kanya, di ba? Di ba nakikita nyo si BBM pag nagla-live, araw-araw nagla-live yan. Kahit pumunta kayo sa PCO page, araw-araw yan nagla-live pag may pinupuntahan, o di ba? Lagi lang nakatawa. Hindi niyo nakitang sumimangot si BBM, lagi lang nakatawa. Kaya nga busit na busit kayo. Kulang na lang isumpa nyo dun sa comment section na puking naman nga ganito sa wala pa rin pakialam si BBM. Kaya first time ko kaya nga believe din ako kay BBM kasi kung ganun, kung ako yung si BBM president tapos ginaganon ko, minumura nyo ako, ay puking ina nyo, pagbabaril ko kayo sa mukha. Baka magawa ko rin yung ginawa ni Tatay Digong dati na sino ba yun? Estudyante ba yung nag-call out? Estudyante ba yun? Teacher yung nag-call out sa kanya dati? Tapos pinatawag niya, 'di ba? Anong ginawa niya? Pinatawag niya yung na yun. 'Di ba? Pinatulan niya yung nambash sa kanya. Huwag niyong i-deny 'yon. Alam na alam niyo 'yon yung pinatawag ni Tatay Digong kasi pinagmumura siya or sinabihan siya ng masama. Tapos pinagbabantaan yung buhay niya. O kahit mag-search pa kayo dito sa YouTube, sa Facebook, hanapin niyo yung tao na nanira kay Tatay Digong tapos pinagbabantaan siya. Anong ginawa ni Tatay Digong? Pinatawag, di ba? O pinakulong, pero ewan ko lang kung pinalaya lang, basta pinakulong niya. Pinatawag agad ng niya, sekretary niya. O pero kay BBM, may nakita ba kayo? May narinig ba kayo na kahit anong paninira niyo pinatawag kayo? Di ba? Hindi. Kinuha ba kayo ng mga pulis? O ang daming nagkalat na videos doon sa YouTube, kahit dito sa YouTube, sa Facebook, na paninira kay BBM. Yung sinasabing adik bangag bangag, tapos yung mga litrato niya sa school sinusunog or kaya tinutuso, pero wala kayong narinig na pinatawag niya yung taong yun para pagalitan. Okay, walang ganun. Dinededma lang kayo. So isipin nyo, kung kayo ang lumagay sa kalagayan ni BBM, kaya nyo kaya yun? Isipin nyo, yung pinagsasabi nyo sa kanya, tapos kayo ang lumugar, kaya nyo kayang sikmurain yun? Diba? Hindi ba kayo magagalit? Hindi ba kayo masasaktan sa mga salita na nababasa nyo? O isipin nyo, kayo ang lumugar sa kalagayan ni BBM, kaya nyo kaya? Diba? Doon ako believe kay BBM.
Kasi kahit anong paninira sa kanya, hindi niya pinapatulan. Ano nangyari sa mga naninira sa kanya? Ayun, si Kibuloy, number one, nakulong na. O di ba? Papastor-pastor, yun pala, pastor ng mga demonyo. Ay, Diyos ko Lord. Tapos pinagtatanggol niyo pa si Kibuloy. Sinasabi niyong ang gaba di magsaba, makarama kayo sa ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Maraming natulungan si Kibuloy. Ulol. Utong-uto talaga kay Kibuloy, no? Hindi nyo alam na sa Mindanao, usong-uso ang mga kulto. Uso-uso yung nagpapanggap na sugo ng Diyos. Uso yung mga ganun. Doon pa lang sa probinsya namin sa Mindanao, doon sa Surigao, kapitbahay namin ang sinasamba si kapitbahay namin doon sa Surigao ang sinasamba si Jose Rizal. Okay? Ang tawag sa kanila Rizal yan. Okay? Ang sinasamba nila si Jose Rizal, sineselebrate nila yung birthday ni Jose Rizal. O yun. Yun ang Diyos nila, si Jose Rizal. O kulto din yan. Tapos maraming mga kulto doon. Yung bigla ka na lang, kunwari, mangingisay, tapos gagamutin ng pastor, gagaling. Scripted yun mga ganun eh. 'Di ba? Maraming nauuto na mga taga Mindanao. At hindi kami nauto. Pero karamihan ng kapitbahay namin nauto sa mga ganyang pastor-pastora na yan. Yung iba nga, pinagbebenta na yung mga baka nila, mga mga kalabaw, kasi para ibigay, ialay doon sa pastor. Kasi daw pag binigay niyo yung buong kayamanan nyo, mapupunta daw kayo sa langit. Dapat daw habang buhay pa kayo, dapat daw ialay nyo na lahat ng meron kayo, kasi hindi nyo daw madadala yan sa langit. Uto-uto. Ngayon, nga na yung kapitbahay namin, binenta na lahat ng kalabaw, pati bukid, binenta na. Kasi nga, inalay na dun sa pastor-pastoran. Ay Diyos ko. Doong panahon din ni Tatay Digong, may sumikat din na pastor-pastoran, yung leader ng Kapa. Sorry. Yung leader ng Kapa doon sa Surigao, tsaka saang lugar ba yun? Ang daming nauto doon sa leader ng Kapa na yun. Yung Kapa na alam mo yung magbibigay ka daw ng halimbawa 10,000. 50% daw maibabalik sa'yo. Kumbaga, times 2 yung pera mo. Halimbawa, ibigay ka ng 20,000. Ang makokobra mo daw, kumbara, yung pera mo magiging times 2. Sa pagdating ng 6 months ba yun? O ano ba yun? Basta may ganun sila. Every month tumutubo yung pera nila. So, ang dami ding nautod nun. Yung leader na ng Kapa na yun. Ilang libong, ilang libong tao yung nauto nung pastor na yun. Pastor din yun, yung leader ng Kapa. Anong ginawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Pinadakip yung leader ng Kapa. Kinasuhan. Kasi inutos yun ni Kibuloy. Kasi kaagaw yun ni Kibuloy. Kumbaga wala nang pumapasok na pera or naniniwala kay Kibuloy kasi napunta na doon sa leader ng Kapa na pastor din. Kalaban ni Kibuloy yung leader ng Kapa, kaya ang ginawa, pinasara para wala siyang kaagaw. Tapos yun nga, yung nawala yung leader ng Kapa, naglaho na yung simbahan na yun nga ang pumalit si Kibuloy. Kumbaga parang naging special advisor sa sa spirit advisor daw ni Tatay Digong si Kibuloy. Para nauto din si Tatay Digong kay Kibuloy. Kasi yun nga, balita di ba? Pumupunta, hindi naman lagi, pero pumupunta si Tatay Digong doon sa kay Kibuloy kasi nga parang mga nag-aalay ba ng mga babae kay Tatay Digong. Si Kibuloy, may mga babae siyang mga virgin daw na binibigay kay Tatay Digong. Kaya yun, kaya tuwang-tuwa naman si Tatay Digong. Syempre, kilala naman natin si Tatay Digong. Hindi naman to paninira, pero nakikita naman natin sa live, di ba, na
Pag si Tatay Digong, maraming babae, hinahalikan niya talaga eh. Imbis na halik lang sa pisngi, nililips to lips talaga. Tapos tuwang-tuwa naman yung mga Duterte supporters. Siyempre kasama ako kasi Duterte supporters pa ako dati, 'di ba? Natatawa lang ako kasi inisip ko na lang na kasi matanda na si Tatay Digong eh. Normal lang 'yun. Normal lang na halikan niya yung babae sa harap-harapan ng social media, ganun, parang ganun. Kasi karamihan naman ng mga Bisaya na mga matatanda, ganun din lang may pagkamanyak. Yung alam mo yun, yung mga babaeng dalagita, bigla na lang nangahalik, nang hawak ng mga kamay, ganun. Parang nakikita ko doon si Tatay Digong. Pero dati, hindi ko pa yun binabash kasi inisip ko lang na, siguro ano lang to, pagmamahal na bilang tatay. Bilang tatay daw na nanghalik sa labi. Yun. Tuwang-tuwa naman ako. Dati. Lalo na pag halimbawa, nagla-live siya tapos minumura niya yung mga putang inang mga ko, ganito, ganito. Tawa naman ako, tawa. Siyempre, tuwang-tuwa tayo eh. Kasi ang tapang ni Tatay Digong. Kahit live na live, minumura yung mga putang inang mga adik. Di ba?